Si Joseph Bitangkol at 5 pa niyang kasama sugatan matapos mabangga ang dump truck. Ang kanila pong sinasakyan na SUV sa Antipolo City kahapon. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck. At narito ang report ni Steve Dailisa. Pasado alas 4 ng madaling araw sa kurbadang ito sa kahabaan ng Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, nagbanggaan ng isang Maruna SUV at isang 10-wheeler dump truck. Sakay ng SUV ang aktor na si Joseph Bitangkol at 5 pa niyang kaibigan. Yung may mga gastis lang, may mga tama. Tapos yung isa naman, naipit. Ayun ang grabe yung babae. Agad isinugod ang mga biktima sa Eulogio Amang Rodriguez Hospital. Pawang mga sugat, galos at bali sa katawan ng tinamo nila. Pinakanapuruhan si Bitangkol at ang kasama nitong si Vanessa Vicina. Inabutan pa nating sakay ng stretcher si Bitangkol para ilipat sa kalapit na ospital. Maga ang mukha niya at di makapagsalita. May bali raw ang buto sa mukha ng binatang aktor kaya kailangang operahan. Yung buto dito. Yung buto sa mata. Deform kasi yung buto dito eh. Ganoon. So may papagawa pang x-ray na series na iba doon para ma-distinguish kung ano talaga yung pinaka-fracture. Sa inisyal na investigasyon, palusong raw ang dump truck habang paahon naman sa Antipolo ang SUV ng maganap ang banggaan. Umikot pa raw ng isang beses ang SUV bago bumalandra sa poste ng ilaw. Wasak ang driver side ng SUV. Bumper lang ang may tama sa truck. Kwento ng driver ng kasunod na sasakyan ng SUV ni Bitangkol, mabagal daw ang takbo nila nang biglang bumulaga sa kurbada ang truck. Mabigat ang truck eh. Kahit anong bagal man yan o pagkaahon na gano'n, kumain ng linya, pagka gano'n, pumitik siya. Kaya gano'n nangyari. Nasa kustudiya na ng Antipolo Police ang 22 anyos na driver ng truck na kinilalang si Victor Beltran. Iniimbestigahan pa kung alin talaga sa dalawang sasakyan ang nasa tama at maling lane. Isa sa mga pinakatakaw disgrasya mga kurbada at daang pataas o pababa dahil blind corner ito kung tawagin. Kaya kapag may nag-overtake sa magkasalubong na sasakyan, hindi ito magkakakitaan at malamang sa hindi ay magresulta ito sa head-on collision. Galit at desidido naman ang pamilya ng mga kaibigan ni Bitangkol na kasuhan ng driver. Siyempre, ang side nila, katulad nung sabi nung may-ari ng truck, siguro mga lasing yung mga yan, hindi sila maingat, kaya tinamaan. Ganun. Pero lasing daw ba yun? Hindi naman, laging nagdadrive yun hindi naman nalalasing na gano'n na, mga babangga ng basta-basta. Matagal lang nagdadrive yun, ngayon lang nangyari yung ganyan Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Visual Arts Division Chief ng CCP nagbitiw na sa pwesto sa gitna ng kaliwat kanang batikos sa kontrobersyal na exhibit ng artist na si Bideo Cruz. Gayong araw naman nakatagda maghain ng reklamo ang grupong pro-life laban kay Cruz at sa mga opisyal ng CCP. Darito ang report. Bit-bit ang mga banner na may katagang Anti-Christ. Hindi nagpapigil ang mga kasapi ng grupong Pro-Life Philippines sa pagsugod sa Cultural Center of the Philippines. They will only stop it because of the threat to them, because of maybe, in other words, it has nothing to do with loving Christ. Okay, so if you don't love Christ, you're anti-Christ. Nagkamali sila, dapat magbigay sila ng courtesy resignation. Gahain daw ang pro-life ng reklamong offending religious feelings laban sa artist sa kontrobersyal na installation art na si Bideo Cruz, gayon din sa mga opisyal ng CCP. Dagdag na kasong administratibo rin ang balak isampa ng grupo laban sa CCP officials sa pumayag na isagawa ang exhibit. Amin ang isasalang yung asunto na violation ng Kodigo Penal laban sa artist na si Mr. Cruz. Kasama na rin ang mga bumubuo ng Board of Trustees at opisyales ng CCP. Inanunsyo ni CCP Visual Arts Division Chief Karen Flores ang kanyang resignation sa isang forum sa UP Diliman. Ayon sa Public Relations and Linkages Division ng CCP, natanggap na nito ang letter of resignation ni Flores pero wala pa raw komento rito ang pamunuan ng CCP. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sasailalim sa ikatlong operasyon. Hindi kasi naging matagumpay ang emergency operation kahapon matapos makitaan ng impeksyon ang kanyang cervical spine. Pansamantalang lalagyan ng external support ang ulo ng dating Pangulo matapos tanggalin ang ikinabit na titanium implant at screw. Narito ang report ni John Consulta. Bigo ang emergency operation para ayusin sana ang na-dislocate na titanium implant na ikinabit sa cervical spine ni dating Pangulo at ngayon Papang Representative Gloria Macapagal Arroyo.
may nakita raw kasing impeksyon sa cervical spine, dahilan kung bakit daw bumitaw ang mga screw ng implant. There was some fluid on that area of the surgery, and it was sent for analysis and showed that there is an infection. Inalis na lang ang implant at nilinis ang impeksyon na dulot ng bakterya na kadalasang nakikita raw sa lalamunan. It is unfortunate that this happened. Chance of infection with this kind of procedure, according to the experts, is only something like 0.54%. Less than 1%. Stable naman daw at maganda ang vital signs ng dating Pangulo, pero isang buwan daw siyang bibigyan ng mataas na klase ng antibiotics. Pag tuluyang gumaling ang impeksyon, ay sakalan daw ibabalik ang titanium implant. Pansamantalang lalagyan ng external fixation o support ang cervical spine ni dating Pangulong Arroyo para di maibit ang nerve endings ng kongresista. We really have to be very aggressive in treating the antibiotic, in treating the infection. The chances of improvement and complete resolution of the infection is very good. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Samantala, world champions na Philippine Dragon Boat Team nakataktang dumating sa bansa bukas. Sa kabila ng karangalang nakamit ng koponan, nanindigan ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission na hindi sila kinikilalang national team. Narito ang report ni Marie Zumali. Hindi napigilang mapaluhan ng Philippine Dragon Boat Federation Board Director na si Judith Hakim habang nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa Philippine Dragon Boat Team na humakot ng 5 ginto at 2 pilak sa 10th World Dragon Boat Racing Championship sa Tampa Bay, Florida. Kakambal kasi ng tuwa ang sama ng loob sa kawalang suporta raw ng gobyerno sa koponan. Handa naman pong magsakripisyo yung mga atleta namin. Umagastos pa po sila minsan ng sarili na po talagang pera. Nagko-contribution po minsan yung mga atleta namin para lang po mas makapag-prepare po sila sa mga gusto nilang puntahan na kompetisyon. Ikatlong pag-uwi na ito ng ginto ng grupo kahit hindi pa rin kinikilala ng Philippine Olympic Committee at ng Philippine Sports Commission bilang national team. Ayon sa POC, nasa charter daw na International Olympic Committee na sa Canoe Kayak Federation pasok ang sport na dragon boat. Kaya tanging ang Philippine Canoe Kayak Federation ang kanilang kinikilala. Natutuwa rin naman daw sila sa panalo ng Dragon Boat Team. Pero kung bibigyan daw nila ito ng insentibo kahit hindi opisyal na koponan ng bansa. If the Philippine Sports Commission were to give money now for this event, which wasn't conducted every 4 years, it might create a precedent for every other sport to also demand for incentives. Kaya payo ng POC magpasailalim na lang ang Dragon Warriors sa Canoe Kayak Federation para makakuha ng pondo, kilalaning national team at makasali pa sila sa Southeast Asian Games. They would benefit from government funding. Okay? Number 2, they would be able to benefit from grants. They would be allowed to compete in the competitions of the International Canoe Federation for Dragon Boat and the International Dragon Boat Federation competition. Ang IDPF po, yung International Dragon Boat Federation, kinikilala po ito ng Olympic Council of Asia. Hindi lang po kami ang non-Olympic sport na miyembro ng Philippine Olympic Committee. Ang aming pong contention po, magkaiba po ng federation ang Dragon Boat at saka po ang canoeing. Ang di pagkilalang ito sa Philippine Dragon Boat Team, pinaimbestigahan na sa parehong kapulungan ng Kongreso. Ang palasyo naman, ikinararangal daw ang tagumpay na hatid sa bansa ng Philippine Dragon Boat Team. We'll be more than welcome, more than glad to see them here in the palace. With respect to that particular issue, we'll have to study that first. Para sa unang balita, Marie Zumali reporting. Pang-hijack sa isang bus sa Brazil, 3 ang malubhang sugatan. Pambato ng Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant, lumipad na patungong Colombia para sumailalim sa iba't ibang training. Wag pa uli, tutok lang sa unang balita. NSO birth certificate? Isang tawag na lang, 737-1111. Walang hassle. Sigurado makakarating. NSO birth certificate instant delivery sa buong Pilipinas. 737-1111. Tawag na!
Tuloy-tuloy ang Morning Balita. Gimmick at chika. Hatid